Why don't you tell him the good news? Tuloy na yung kasal namin ni Sofia. Hindi madali ang papasukin mo. Kasayan eh. Gusto kong maging masaya si Earl. Pero ayaw ko namang kapalit yon, yung kaligayahan mo. Sabi mo may bago kang natuklasan kay Sandra Navarro. Ano yun? Ang tunay niyang pangalan ay Maricar Santos. Meron siyang asawa at ang pangalan ng asawa niya ay si Rico Santos. Ikaw nga si Maricar. Dahil kung sino at ano ka man dati, lahat yun nabura ko na. Dahil akin ka na ngayon. What if biglang makaalala si Sofia at makaharap niya ang taong that mattered to her before? Unless the guy is committed to someone else already, just like Sofia will be pag ikinasal kayo. Nasaan si Earl? Ay, yung alaga nyo, nagpatid dong sa bahay ni Rico. Tatawagan na lang daw ako kapag susunduin na siya. Earl, if this is about business, dapat sa opisina mo ako kinuusap. It's not about business. It's personal. Katulad ng sinabi ko, pumunta ako dito para kausapin ka. Tungkol sa amin to ni Sofia. What about her? Alam kong inimbitahan namin kayo ni Tessa sa kasal namin ni Sofia. But after what happened dun sa engagement party, I don't think it's a good idea na pumunta kayo sa wedding namin. Chichismisan lang yung tao eh. I mean, napaka-special ng araw na yon para sa amin ni Sofia. We want to receive well-wishers and not malicious talkers. That's it? Yun lang ba? Hindi dapat tinawag mo na lang. Earl, naiintindihan ko naman kung ayaw mo ako makita sa araw ng kasal ni Sofia eh. Dahil pareho lang tayo. Ayoko rin ng gulo. Since nagiging honest tayo sa isa't isa, alam kong naayos na natin yung kung ano man yung gulo natin sa isa't isa. Pero apektado pa rin ako dahil muntik pa rin kaming maghiwalay ni Sofia dahil sa nangyari. I don't wanna lose her. Hindi ko kaya. Nakita mo naman, halos ikamatay ko na nung mawala siya sa akin. Sinasabi ko to sa'yo dahil alam kong alam mo ang nararamdaman ko. Di ba nawalan ka rin nung namatay yung asawa mo? Ang pinagkaiba lang natin, bumalik sa akin si Sofia. Hindi mo na maibabalik ang buhay ni Maricar. You know, I'd give anything to get her back. You know? Kahit isang saglit lang na mayakap ko siya para lang masabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. God knows how much I love her. Paano naman si Tessa? Diba, kayo ngayon pero mahal mo pa rin si Maricar? Kahit kailan naman, hindi na walang pagmamahal ko para kay Maricar eh. Nandito pa rin siya sa puso ko. And I can't let her go. You know? Well, part of me believes na buhay pa rin ang asawa ko. Ang ibig mong sabihin, kahit kailan, before and after, Maricar, wala kang ibang minahal na babae bukod sa asawa mo? Hindi na mahalaga yun. Kung meron man, kung nagkaroon man, wala nang pinatunguhan yun. Bitin yung inuman nyo, ah. So, ganyan na ngayon. Drinking buddies. Di ko alam kung bakit bigla na sumulpot sa bahay. Yun nga, nag-inuman kami para mag-confide siya tungkol kay Sofia. Didn't wanna hear anything of it. Hindi naman kami magkaibigan para gawin niya yun. Alam mo, pare, dapat magpasalamat ka kasi mukhang hindi ka pinag-iinala ni Earl. Well, at least na-prove mo na talagang wala siyang kaalaman sa nangyayari sa inyo ni Sofia, di ba? Di walang gulo. Right?
Tagal ko nang inhanda ang sarili ko para dyan. Kung sakali hindi naman ako natatakot para sa sarili ko, si Sofia ang iniisip ko. Kaya hanggang ngayon, nananahimik pa rin ako. Dapat lang pare manahimik ka. Pretend as if nothing happened between you and Sofia. Okay? Yeah, that's easier said than done. Alam kong sinubukan mo. And that you're struggling deep inside para makalimutan mo si Sofia. Para ito na lang ilagay mo sa utak mo. Wala ka ng karapatan kay Sofia. Wala ka ng kalaban-laban kay Earl. Siya ang pinili. Siya ang panalo. Sir, sandali wheelchair nyo lang. Si Sofia nandyan ba? Wala yata, sir. Okay lang yan. Sunod mo lang sa kwarto. Wala naman siya eh. Okay, sir. Ha? Earl? Earl? Kaya mo na mag-isa? Earl! Earl, ano nangyari sa'yo? B-boy! Ay! B-boy, patulong! Bilisan mo! Sir! Sir! Ano ba nangyari? Bakit mo kasi pinipilit tumayo mag-isa? Hindi mo naman pala kaya? Sir, sandali. Dahan kayo, sir. Baka masaktan ka. Baka... Ay, sandali, sir. Ilapit mo pa. Sir, kaya pa dito. Ayan. Sandali. Ilak mo Yan, yung gulo. Sorry po. Ayun na. Ayan po. Yan. Bakit mo kasi ginagawa yun? Bakit mo pinipilit tumayo? Hindi mo naman pala kaya. Paano kung masaktan ka lalo? Ginagawa ko to para sa'yo. Dahil gusto kong maglakad sa araw ng kasal natin. Kasi sabi ng doktor sa akin, gagaling lang ako kung pilitin ko ang sarili ko na tumayo at humakbang na mag-isa. Kaya eto, sinusubukan ko. Dahil ayokong iniisip mo na mahina ako o pilay ako. Earl naman, huwag mo naman pahirapan yung sarili mo. Makalakad ka o hindi, matutuloy ang kasal natin. At kapag mag-asawa na tayo, gagawin ko lahat ng obligasyon ko para maging isang mabuting asawa. At aalagaan kita araw-araw hanggang sa araw na gumaling ka. Kahit di na ako gumaling, magiging masaya ako. Kahit habang buhay akong pilay, basta nasa tabi kita. Yun lang yung mahalaga dahil mahal na mahal kita. By the way, ako nga pala si Earl. Sandra. Nice to meet you. Kamusta ka na? Si Earl to. Wala ako natatanda. Gagawin kong lahat, tutulungan kita para maibalik yung mga nakalimutan mo. Paano? Doktor din ako. Cosmetic surgeon ako. Ako mismo magpo-perform ng reconstructive surgery mo. This is the moment we've been waiting for. Tapos ng ilang operasyon na ginawa namin ni Carlo para maibalik ang mukha mo. Finally, you will see your old self. Everything's perfect. Sabi mo may bago kang natuklasan kay Sandra Navarro. Ano yun? Ang tunay niyang pangalan ay Maricar Santos. Meron siyang asawa at ang pangalan ng asawa niya ay si Rico Santos. Kahit kailan naman, hindi na walang pagmamahal ko para kay Maricar eh.
I can't let her go. Well, part of me believes na buhay pa rin ang asawa ko. Ikaw nga si Maricar. May ibang buhay, may asawa, may anak. Pero noon yun, dahil kung sino at ano ka man dati, lahat yun nabura ko na. Hindi ka na pagmamay-ari ng iba. Dahil akin ka na ngayon. Akin lang. Kaloy, yung surgical procedure na ginawa natin kay Sofia, o yung sa mukha niya, gusto kong balikan yun. Okay? Ito yung contract sa catering. Okay. Sign ko na? Yeah, you can check. Yeah, okay na to. It's I good? think this is Alright. good. Yeah. Hindi ba talaga darating si Earl para masara na natin to? Kasi I have some contracts pa, like for the venue, garden wedding tayo, right? Kung meron siyang kailangang pirmahan, iuwi ko na lang sa bahay. Nag-therapy kasi si Earl ngayon eh. Ah, really? Oh, that's good, ah. Para naman hindi siya naka-wheelchair sa araw ng kasal niyo. As your wedding coordinator, I want everything to be perfect. At saka, hello, kayo yung bida dun, no? Thank you, Ito na lang yun, ah. O sige, ito na lang You papakita can ko sa also kanya. check. Yeah, I'm just doing some final revisions para may pasa ko na to sa annual report Oh, natin. I'm not here para kamustahin yung trabaho mo. Okay. So, are you ready for the moment we've been waiting for? Sophia and Earl's wedding. Yeah, I'm not going there if that's what you're asking. What? You mean we're not going? Come on, Rico. Pinaghandaan ko na tong event na to. Matagal na. Ready na yung isusuot mo at yung isusuot ko. And I made it a point that your suit matches my gown. If you're dying to go, then just go yourself. Bakit, Rico? Hindi mo ba maatim na makita si Sophia na ikakasal? You can't accept the fact that you ended up a loser. Akala mo maagaw mo siya kay Earl, pero nagmukha ka lang tanga. Okay, bahala ka na kung ano gusto mong isipin. But I'm telling you, whether I'm invited or not, hindi ako pupunta doon. Can you just... Let me guess. I'm gonna think of another stupid reason why you don't want to see Sophia's wedding. Naalala mo yung wedding niyo ni Maricar? Huh? I remember. Sinabi mo kay Sophia that she reminds you of Maricar kahit patay na siya. O sige, dadaan ako sa clinic mamaya. Sophia! Ate! Hi! Ayan, nandito ka na. Halika. Naku, sorry. Hello. Traffic kasi. Pasensya na kayo ha. Hindi ko alam 3 years pala yung construction dyan sa highway. 3 years din pala akong tatanda sa kakahintay sa traffic. Sorry. Ate, hindi naman totoo yun. Alam mo, kahit na maghintay ka pa sa traffic, araw-araw ng buhay mo, maganda ka pa rin at fresh ka pa rin. Talaga? Yes, ate. Alam mo, yung asawa ko kasi, nung nag-abroad na, parang simula noon, pakiramdam ko, ang pangit-pangit ko na. Ako naman. Yung kapatid ko kasi, yung si Maricar, laging
Lagi akong pinupuri nun eh. Laging pinapagaan yung loob ko. Parang ang ikaw. Eh kasi naman totoo naman yung sinabi niya. In fairness, ang sweet-sweet yung dalawa. Actually, para kayong magkapatid. Alam ko na, lubusin na natin to. Maybe baka makatulong ka. We need help. You know, something old, something new. Something borrowed, something blue. Oh my God! You're so cute! Para talaga kayong magkapatid. I'm sorry. Eh nako, Chloe, sandali. Kahit na hindi mo ako sabihan, naganda ako dyan. Hindi na? Oo. Nagkusa na ako. Ayan o, para may maibahagi naman ako sa kasal mo, Sofia. Ate, ano to? Kay Maricar yan, naisip kong ipahiram sa'yo. Buksan mo. Kay Maricar to? Oo. Ikaw niya yan, ginamit sa kasal nila ni Rico. Sofia, bakit? Okay ka lang ba, Sofia? Oo, ate. Okay lang ako. Hindi ko alam, pero parang bigla lang pumasok sa isip ko yung mukha ni Maricar. Ewan ko kung bakit. Oh, magmerienda ka na, ate. Ito. Hindi ko pa nagalaw yan. Order tayong drinks mo. Tubig na lang. Nauuhaw talaga ako dun sa traffic. Oh, sige. Waiter. Ang ganda-ganda talaga ng wedding ng mami at daddy ko. Sana kasama nila ako. Para ako flower girl nila. Paano ko magpa-flower girl? Eh, hindi ko pa naman pinapanganak nun eh. Di ba si Tita Sophia kakasal na? Sabihin mo sa kanya na ikaw na lang ang kunin niya. Oo nga. Sige. Sasabihin ko kay daddy, ako na lang ang flower girl ni Tita Sophia. Para pareho kami pupunta sa wedding ni Tita Sophia. Joanna, hindi kayo pwedeng pumunta ni daddy mo sa wedding ni Tita Sophia, okay? What, Mamita? I want to see Tita Sophia on her wedding day. Basta you cannot go. You cannot see her, not anymore, okay, baby? Bakit po? Eh, sabi ni Tita Sophia, she loves me and I love her too. Baby, halika nga dito. Halika dito. Alam mo, si Tita Sophia mo, may family na siya. Parang tayo, family tayo, di ba? Ikaw, ako, si daddy mo, si Denden, at saka si Tita Mimi, tayo ang pamilya. Alam mo, yung pagmamahal namin sa'yo, higit pa sa pagmamahal na sinasabi sa'yo ni Tita Sophia mo sa'yo. Please, baby, kalimutan mo na siya, ha? Please? Sana ako. Ayan o, para may maibahagi naman ako sa kasal mo, Sofia. Ate, ano to? Kay Maricar yan, naisip kong ipahiram sa'yo. Buksan mo. Kay Maricar to? Oo. Sofia. Ay, ang hawak mo. Nandyan lahat ng atensyon mo. Ay, sorry Earl. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Ano yan?
Familiar ka ba dun sa something borrowed kapag may kinakasal? Meron kasing nagpahiram sa akin nito para suotin sa araw ng kasal natin. Yan nga. Ganda, oh. Tsaka bagay sa'yo. Kanino ba yan? Sa kapatid ni Ate Mimi kay Maricar. Ano? Hindi mo pwedeng isuot yan! Ano bang problema mo? Nagmagandang loob lang sa akin si Ate Mimi kaya niya ako tinutulungan. Hindi ka ba nadidiri dyan? Ikaw yan ang isang patay na tao. I'm sorry kung hinampas kita, pero... Sofia naman! Earl, hindi naman mahalaga sa akin yun eh. Ang mahalaga, merong isang taong buong pusong nagpahiram sa akin ito para sa araw ng kasal natin. No. At alam mo ba, isa tong tradisyon na sinusunod? Hindi mo kailangan yan. At hindi ako naniniwala sa tradisyon at pamahiin. Bilang doktor, naniniwala ako sa siyensya. Science has proven na hindi naman talaga totoo yung mga superstition na yan eh. At sa panahon ngayon, science can do everything. Pati nga patay eh. Pwede na mabuhay. Susoli ko na lang to kaya... Sandali. Upo ka muna. Pasensya na. Nabigla lang talaga ako. Is kalimutan mo na yan. Tsaka, parating na pala si Rene. Kailangan mong maghanda dahil isusukat mo yung wedding gown mo. Hindi ba bawal yun? Ayan ka na naman, oh. Alam mo, naniniwala lang ako sa isang bagay. Na ako ang pinakamaswerteng lalaki sa mundong ito. Dahil pakakasalan mo ako. Please, pagbigyan mo na ako kung suotin yan. And then Belle and her prince lived happily ever after. Happy po sila. Kasi kinasal na sila. Para po kayo ni Mami, di ba, Daddy? Yeah, baby, do you remember nung nandito pa si Mami, how happy we were? She was the best wife and the best mommy, no? Opo nga po. Naaalala ko po yung pagpunta natin sa park, yung bedtime stories, at saka yung pinakang masarap na luto ni Mami. Oo nga. Totoo yan. Nakakamiss talaga lahat ng yon. Pero more than anything, nakakamiss ang Mami mo. Diba? Eto na po! Yun na! Yun yes! Baby, amoy pa lang yan, ha? Mahal, kanina pa namin inaabangan to. Sige na. Syempre na kami kumain. Unang-una. Wait lang. Ako yan. Hindi yun na muna. Yung totoong baby muna. Ako yan. Wait lang, baby, ha? Mainit eh. Ops. Yan. Ikaw yung baby. Yan. Syempre, next naman yung totoong mahal na mahal kong doktor. I love you 10 times 10,000 times. Okay. Oh, baby ko paano? Boyo. Ikaw nga, sabi mo nga. 10 times 10,000 times. 100 times 100,000 times. O, sige na, tignan nyo na. Sige, tara. Kaya na tayo. Ayan. Joanna. Rico? Bakit ko napapanaginipan ang pamilya ni Maricar? Sofia. Earl. Gising ka na pala. Ito, na wedding gown mo. Naka-idlip ka, kaya iniwan lang ni Rene dito. May lakad pa raw siya eh. Kung ano man yung changes, sulatin na lang natin. Anong problema? Nanaginip kasi ako. Napapanaginipan ko si Joanna at saka si Rico at hindi ko maintindihan kung bakit.
Parang sa panaginip ko, parang ako si Maricar. Ha? Parang ako siya. Kamusta na si Sofia? Hindi kaya unti-unti bumabalik yung mga memories niya? Rico? Kung bumalik ang alaala mo, bakit kasama yung si Rico? Basta ang naaalala ko, may babaeng kinakasal. Wala siyang muka. Kay Rico kinakasal ang babaeng yun. Ba't kaya pinagbabawalan kang pumasok doon sa loob? Sino kaya yung ayaw nang makita niyo doon? Hindi ko alam, pero okay na rin sa akin yun. Para rin hindi ko na makita yung mga taong hindi ko na dapat makita. Oh, Francis. Ako nga pala, yung pasyente mong babae? Ito yung pasyente yung sinasabi mo. Man, as you can see, parang magiging ibang tao siya after the surgery. Perfect. Ikaw